Ang malakas na ulan ay bumubuhos, walang patid. Ginaw na ginaw sila Lisa, ang 7 taong gulang na batang babae, habang patuloy siyang naglalakad sa basang kalsada ng San Isidro. Ang lumang sandalyas niya ay lumulubog sa bawat paghakbang. Mahigpit niyang hawak ang isang nakatiklop na papel sa loob ng kanyang palad, basa na rin ito mula sa mga luhang hindi niya napigilan kanina. Ang lamig ay lumalampas sa manipis niyang damit, ngunit mas matindi ang lamig na nadarama niya sa loob, ang takot na mawala ang kanyang ina. Nakarating siya sa malaking gusali, ang munisipyo. Ang ilaw sa loob ay tila liwanag sa dulo ng isang mahabang tunel. Lumapit siya sa security guard, ang maliit niyang boses ay halos hindi marinig sa lakas ng ulan. "Nandyan po ba si Mayor Cardo Alcantara?" tanong niya. Ang bantay ay tumingin sa kanya, tila nagtataka, ngunit nang makita ang desperasyon sa mata ng bata, itinuro na lang nito ang pintuan sa dulo ng pasilyo. Pinihit ni Lali ang seradura, ang kanyang maliit na kamay ay nanginginig. Nakita niya ang isang matangkad na lalaki, may maayos na buhok at seryosong mukha, nakaupo sa likod ng isang malaking mesa. Si Mayor Cardo Alcantara. Nilapitan niya ito, ang bawat hakbang ay tila milya ang layo. Itinaas niya ang kanyang basang papel. "Mayor," sabi niya, ang kanyang boses ay nanginginig ngunit may determinasyon. "Gusto ko po sanang magpabili ng sarili ko." Napatayo si Mayor Cardo, ang kanyang mukha ay nagpakita ng matinding pagkabigla. "Ano?" "Ang nanay ko po ay may malubhang lagnat," paliwanag ni Lali, lumuluhod at umiiyak na. "Wala po kaming pera para ipagamot siya. Pakiusap po, bilhin niyo po ako. Pagbabayaran ko po kayo sa lahat ng bagay na kaya kong gawin. Kailangan ko lang po ng pera para sa nanay ko." Ang mga salitang iyon ay tumimo sa puso ni Cardo. Isang 7 taong gulang na bata, nag-aalok ng kanyang sarili para sa kaligtasan ng kanyang ina. Walang pag-aalinlangan, bumilis ang kanyang mga kilos. Agad niyang kinumusta ang tirahan ng bata at ipinag-utos sa kanyang mga tauhan na kumuha ng sasakyan. Parang panaginip. Iyon ang unang naramdaman ni Celie nang magising siya sa puting kwarto. Ang hangin ay amoy gamot at isang malambot na kumot ang nakabalot sa kanya. Hindi siya pamilyar sa lugar. Napakalamig. Isang pamilyar na kamay ang dumampi sa kanyang buhok. Nakita niya sila Lisa, mahimbing na natutulog sa tabi niya, ang kanyang maliit na katawan ay nakasiksik sa kanya. Ligtas siya. Huminga ng malalim si Celie. Ngunit paano? Ang huli niyang natatandaan ay ang matinding sakit ng ulo, ang paglamig ng buong katawan, at ang pagdaing ni Lali sa kanyang tabi. Hindi niya na matandaan kung paano siya nakarating dito. Nagulantang siya nang maramdaman ang haplos sa kanyang noo. Naramdaman niyang may nakatayo sa tabi ng kanyang kama. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Isang lalaki. Matangkad. Ang mukha niya ay seryoso, ngunit may bakas ng pag-aalala. Nakasuot ito ng polo barong. Mayor Cardo Alcantara. Ang mayor ng San Isidro. Nagulat si Celie. "Mayor Alcantara," bulong niya, ang kanyang boses ay hirap na hirap lumabas. Tumango siya. "Mabuti at gising ka na, Ginang de la Cruz. Kailangan mo pa ng pahinga." Ang kanyang boses ay malalim, kalmado at may pag-aalala. Sinubukan ni Celie na bumangon, ngunit naramdaman niya ang matinding panghihina. "Paano po ako napunta rito? At si Lali? Ligtas ba siya?" "Sila Lisa ang nagdala sa iyo rito," sagot ni Cardo, ang mga mata ay nakatuon kay Lali na natutulog. "Matapang ang iyong anak, Ginang de la Cruz. Pumunta siya sa opisina ko at humingi ng tulong." Bahagya itong umiti, tila napaisip sa ginawa ni Lali. Pagkatapos ng mga salitang iyon, tila may tumibok na malakas sa dibdib ni Celie. Hindi niya maintindihan. Ano ang ginawa ni Lali? Tila may masamang kutob siya. "Anong ibig mong sabihin?" tanong ni Celie, ang kanyang boses ay tila uhaw na uhaw sa sagot. "Sinabi niyang ipagbibili niya ang sarili niya para lang mailigtas ka," direktang sagot ni Cardo. Ang kanyang mga mata ay nanatiling kalmado, ngunit ang kanyang tinig ay may bahid ng pagkaawa. Isang batang may gininto ang puso. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Ang matinding kahihiyan ay kumalat sa buong katawan ni Celie, kasabay ng matinding kaba. Ang kanyang anak. Ang kanyang munting anak na babae ay nagawa ang ganoong bagay dahil sa kanya. Napakababang loob niya.
Naramdaman niya ang init ng luha na unti-unting namumuo sa sulok ng kanyang mga mata. Napayuko siya, hindi makatingin kay Cardo. Ang pakiramdam ng kawalan ng kapangyarihan ay sumakal sa kanyang dibdib. Hindi niya maprotektahan ang kanyang anak. Hindi niya mapagaling ang kanyang sarili. Patawarin mo po ako, Mayor, mahinang sabi niya. Patawarin mo po ako sa kahihiyang idinulot ng aking anak. Bahagyang lumapit si Cardo. Walang dapat ipagpaumanhin, Ginang de la Cruz. Sa katunayan, dapat kang ipagmalaki. Ang pagmamahal ng iyong anak sa iyo ay walang kapantay. Ngayon, huwag kang mag-alala. Magiging maayos na ang lahat. Ang bawat salita niya ay tila gamot na humaplos sa sugatan niyang puso. May kung anong init ang kumalat sa loob niya, isang pag-asa na matagal nang nawala. Ang kanyang boses ay puno ng respeto at pag-unawa. Tumingin si Selly sa kanya, nakita niya ang sinseridad sa mga mata ng mayor. Hindi siya hinuhusgahan. Sa halip, binibigyan siya ng pag-asa. Nasa ospital ka pa rin, patuloy ni Cardo. Kailangan mo ng ilang araw na pahinga. Wala kang dapat alalahanin sa bayarin. Ako na ang bahala. At kapag nakarecover ka na, huminto siya, tila nag-iisip, may alok ako sa iyo. Kung papayag ka, syempre. Kumunot ang noo ni Selly. Anong alok? Ito ba ang kapalit ng tulong niya? Ang kaba ay unti-unting bumalik. Ngunit ano pa ang kaya niyang gawin? Wala siyang trabaho, walang pera. Ang tanging yaman niya ay ang kanyang anak. Ano po iyon, Mayor? Tanong niya, halos hindi niya marinig ang sarili. Kailangan ko ng isang mapagkakatiwala ang katiwala sa aking mansyon. Isang tao na tutulong sa pag-aasikaso ng bahay at, kung maaari, maging kasama nila Lisa habang nagtatrabaho ako, paliwanag ni Cardo, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng seryosong intensyon. Alam kong malaki ang utang na loob mo sa akin, Ginang de la Cruz. Hindi ko ito kukunin ng libre. Bibigyan kita ng disenteng sahod, masisiguro ang kalusugan mo at ng iyong anak, at magiging ligtas kayo sa loob ng aking tahanan. Isipin mo ito bilang isang paraan para makabayad. Nagulat si Selly. Isang katiwala sa mansyon ng mayor. Sa loob ng mansyon ng mga Alcantara. Ang pangalan pa lang ng pamilya ay puno na ng karangyaan at kapangyarihan. Ito ay isang pagkakataon na hindi niya inakala, isang pagkakataon para sa isang matatag na kinabukasan para kay Lali. Ngunit sa kabilang banda, ang mga mata ng tao sa San Isidro ay matatalim, puno ng husga. Ano ang sasabihin nila? Isang babaeng dukha, nakatira sa mansyon ng mayor. Siguradong may mali siya silang iisipin. Ang kanyang nakaraan, ang mga tsismis, ang lahat ay tila muling babalik para siya ay guluhin. Nag-aalangan si Selly. Ang pag-aalala para kay Lali ang mas matimbang. Ngunit ang takot sa kung ano ang sasabihin ng mga tao ay halos sumakop sa kanyang buong pag-iisip. Makakaya ba niya ito? Magiging ligtas ba sila doon, o mas lalo lang siyang malalagay sa panganib? Tumingin siya sa natutulog niyang anak, ang maliit na mukha nito ay tila payapa. Ito ang kailangan ni Lali. Ito ang kailangan nila. Isang matatag na pundasyon. Masyado po itong malaking bagay, Mayor Alcantara, mahinang sabi ni Selly, subalit sa kanyang isipan, nagbigay na siya ng desisyon. Pag-isipan mong mabuti, Ginang de la Cruz, sabi ni Cardo, tumayo at naglakad patungo sa pintuan. Pero, kailangan mo ng lugar na ligtas para sa iyo at kay Lalisa. Nandito lang ako para tumulong. Naiwan si Selly na nag-iisa, habang ang mga salita ni Cardo ay umalinggaw sa kanyang isipan. Isang alok na hindi niya kayang tanggihan, ngunit isang alok din na puno ng pag-aalinlangan. Papasok siya sa isang mundo na hindi niya pamilyar, sa ilalim ng mata ng isang lipunan na handang manghusga. Alam niyang sa sandaling tumuntong siya sa mansyon ng mayor, ang kanyang buhay ay hindi na kailanman magiging pareho. Wala na siyang kawala. Kailangan niyang tanggapin ito. Para kay Lali. Ang malaking gate ng mansyon ng mga Alcantara ay bumukas ng marahan, tila nag-aanyaya. Bumaba si Selly at Lali sa sasakyan. Isang malaking bahay, halos kasing laki ng isang simbahan, ang sumalubong sa kanila. Ang mga pader ay kulay krema, at ang mga bintana ay malalaki at matataas, tila mga matang nakamasid sa bawat galaw. Ang hardin ay malawak, puno ng makukulay na bulaklak at lunti ang halaman, na may naglalakihang puno ng mangga na nagbibigay ng lilim. Napakatahimik.
Tanging ang huni ng mga ibon at ang malakas na pagtibok ng puso ni Celie ang naririnig niya. Mahigpit niyang hinawakan ang kamay ni Lali. Wow, Mama! Parang palasyo, bulong ni Lali, ang mga mata nito ay nanlalaki sa pagkamangha. Ngumiti si Celie, pilit na pinapakalma ang sarili. Anak! Malaki nga! Ngunit sa loob-loob niya, pakiramdam niya ay isa siyang hamak na langgam na nakatayo sa tabi ng isang bundok. Isang matandang babae, may edad na ngunit malakas pa rin ang tindig at may maamong mukha, ang sumalubong sa kanila. Kayo po ba si Ginang de la Cruz? Tanong nito. Ako po si Manang Nena, ang punong katiwala rito. Welcome po sa mansyon ng mga Alcantara. Si Manang Nena ay may mainit na ngiti, ngunit ang ilang mata ng mga katulong na nagmamasid mula sa likod ay tila matalim. Naramdaman ni Celie ang paghusga. Alam niyang hindi ito magiging madali. Hindi sila nabibilang dito. Ipinakita sa kanila ang kanilang kwarto. Hindi ito kasing laki ng buong bahay, ngunit mas malaki kaysa sa maliit nilang silid-tulugan noon. May sariling banyo, 2 malinis na kama, at isang maliit na aparador. Para itong isang maluho na hotel para sa kanila. Mama, pwede po ba akong maglaro sa labas? Ang ganda ng hardin, tanong ni Lali, hindi na mapakali. Sige, anak. Pero huwag kang lalayo, ha, paalala ni Celie. Hindi niya mapigilang mapangiti nang makita ang tuwa sa mukha ng anak. Sa kauna-unahang pagkakataon, pakiramdam niya ay mayroon silang matatag na pundasyon. Nagsimula si Celie sa kanyang mga tungkulin. Tinuruan siya ni Manang Nena sa lahat ng gawain, paglilinis ng mga silid, pag-aayos ng mga gamit, paghahanda ng ilang simpleng pagkain. Mabusisi ang trabaho, ngunit madaling matuto si Celie. Palagi siyang masipag. Ngunit ang bawat sulok ng mansyon ay tila may sariling kwento, at ang bawat bulong ng mga katulong ay tila nakatutok sa kanya. Nakita mo ba yung bago? Parang ang bilis naman yatang nakuha ang loob ni Mayor, rinig niyang sabi ng isang katulong sa iba. Nga! Akalain mo, nagkaroon pa ng anak, bulong ng isa. Hinayaan lang ni Celie ang mga salitang iyon na dumaan sa kanyang tainga. Sanay na siya sa paghusga. Ang mahalaga ay ligtas si Lali at may bubungan sila sa ulo. Sa mga sumunod na araw, nagsimulang makita ni Celie ang iba't ibang aspeto ni Mayor Cardo Alcantara. Hindi lang siya ang seryoso at mapagbigay na lalaki na nakita niya sa opisina at sa ospital. Nakita niya ang mayor na nagbabasa ng balita habang umiinom ng kape sa umaga, ang kanyang noo ay nakakunot sa pag-iisip. Nakita niya rin itong nakikipag-usap sa mga trabahador sa hardin, may paggalang sa boses. Isang gabi, habang naglilinis si Celie sa sala, nakita niya si Cardo na naglalakad sa bulwagan, may bitbit na mga dokumento. Napansin siya ni Cardo. Ginang de la Cruz, huwag kang mag-alala sa gawaing iyan. Bukas na yan, sabi ni Cardo. May pagod sa kanyang boses. Ayos lang po, Mayor. Sanay po ako, sagot ni Celie, bahagyang yumuko. Umupo si Cardo sa isang sopa, inilagay ang mga dokumento sa tabi niya. Kumusta sila Lisa? Masaya ba siya rito? Bahagyang umiti si Celie. Opo, Mayor. Sobrang saya po niya. Ang dami po niyang kalaro rito sa hardin, at lagi po niyang sinasabi na parang palasyo ang bahay niyo. Nakangiti rin si Cardo. Mabuti kung gayon. Importante sa akin na maging komportable kayo rito. Napansin ni Celie na kahit gaano kahirap ang trabaho ni Cardo, hindi niya nakakalimutang magtanong tungkol sa kanila. May pagmamalasakit. Isang araw, nakita niya si Cardo na may inabot kay Lali, isang maliit na kahon ng mga krayola. Namumulaklak ang mukha ni Lali sa tuwa. Nakaramdam si Celie ng kakaibang init sa kanyang dibdib. Hindi ito ang tipo ng lalaki na mapanlinlang, gaya ng iba na kanyang nakilala sa nakaraan. Isang hapon, habang naglilinis si Celie sa silid-aralan ni Cardo, isang lugar na bihira niyang pasukan, napansin niya ang isang lumang litrato sa ibabaw ng kanyang mesa. Ito ay nasa isang may gulang na frame, ang litrato mismo ay medyo kupas na. Isang litrato ng isang matandang babae, may mahabang buhok na kulay ginto, na may malambing na ngiti. Ang kanyang mata ay tila pamilyar, tila nakita na niya ito noon. Nilapitan ni Celie ang litrato, tila may magnet na humihila sa kanya. Ang matandang babae sa larawan ay may mga mata na tila may malalim na kwento, at may kung anong pamilyaridad ang nakita niya sa mga kurba ng kanyang mukha, sa kabilisan ng kanyang ngiti. Saan niya nakita ang ngiti na iyon?
Ang mata na iyon, hindi niya matukoy, ngunit may bahid ng kaba na kumalat sa kanyang dibdib. Para siyang pinagmamasdan ng isang multo mula sa nakaraan. Nang marinig niya ang mga yapak papalapit, mabilis niyang ibinalik ang frame sa dati nitong pwesto. Huli na. Nakita siya ni Cardo na nakatayo sa harap ng mesa. Ginang de la Cruz, sabi ni Cardo, ang kanyang tinig ay kalmado ngunit may bahid ng pagtataka. May hinahanap ka ba? Napalingon si Selly, ang kanyang mukha ay biglang namutla. Wala po, Mayor. Naglilinis lang po ako. Napansin ko lang po yung litrato. Maganda po. Tiningnan ni Cardo ang litrato. Ah, si Lola ko yan. Ang nanay ng aking ama. Matagal na siyang wala. Napakabait niyang babae. May lungkot sa kanyang boses. Tumango si Selly, pilit na ngumiti. Napakaganda po ng ngiti niya. Ngunit sa loob niya, ang kaba ay lalong lumakas. Ang matanda sa larawan ay may bahid ng pamilyaridad na hindi niya maalis sa kanyang isipan, tila konektado sa isang bagay na matagal na niyang ibinaon sa limot. Ano iyon? Bakit niya naramdaman ang ganitong kakaibang pakiramdam? Nga pala, sabi ni Cardo, nag-iba ang tono, bumalik sa pagiging opisyal. Gaganapin ang taunang charity ball ng Alcantara Foundation dito sa mansyon sa susunod na linggo. Maraming mahalagang tao ang dadalo. Sa pagkakataong ito, kailangan ko ang tulong mo sa pag-aasikaso ng ilang detalye. Nakaramdam si Selly ng panlalamig. Isang charity ball? Sa mansyon? Ibig sabihin, makikita siya ng maraming tao, ng buong lipunan ng San Isidro. Ang mga tsismis ay lalong kakalat. Ang mga matang mapanghusga ay lalong magiging matatalim. Alam niya na ito ay isang paraan para ipakita ni Cardo na may katiwala siya, na wala silang dapat pagdudahan. Ngunit sa kanyang isipan, pakiramdam niya ay ilalagay siya sa isang entablado para pagmasdan at husgahan. Ako po, tanong niya, nag-aalangan. Ginang de la Cruz. Magaling ka sa iyong trabaho. At kailangan kong magkaroon ng katiwala na mapagkakatiwalaan ko, sabi ni Cardo, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng kumpiyansa sa kanya. Huwag kang mag-alala. Manang Nena will guide you. I'm sure you'll do well. Sinubukan ni Selena ngumiti, ngunit nahihirapan siya. Ang pagiging bahagi ng mataas na lipunan ay hindi ang kanyang lugar. Mas gusto niya ang payapa at tahimik na buhay. Ngunit wala siyang pagpipilian. Ito ang kanyang trabaho. Ito ang paraan para maprotektahan si Lali. Maraming salamat po, Mayor, sabi niya, yumuko. Ngunit ang isipan ni Selly ay lumipad. Alam niya ang ganitong klase ng mga kaganapan. Ang mga politiko, ang mga negosyante, ang mga mayayaman, lahat sila ay magtitipon. At sa mga ganitong pagtitipon, halos tiyak na nandoon din ang mga matataas na opisyal at mga miyembro ng pamilya Alcantara na hindi gaanong nakikita sa publiko. Kabilang na doon si Don Federico Alcantara, ang tiyuhin ni Cardo, isang respetadong negosyante at dating politiko. Matagal na siyang hindi nakikita sa mga pampublikong kaganapan, ngunit palagi siyang dumadalo sa mga okasyon ng pamilya. Ang pangalan ni Fred Alcantara ay isang pangalan na matagal nang kinatatakutan ni Selly. Isang pangalan na nabaon niya sa limot, kasama ang lahat ng sakit na dulot nito. Ngunit ngayon, tila muling bumabangon ang multo ng nakaraan. Ang matandang babae sa larawan may kung anong kaba na naramdaman si Selly. Magkikita sila ni Fred. At hindi niya alam kung ano ang mangyayari. Kung paano siya haharapin ang nakaraan. Habang papalubog ang araw, at ang mansyon ay naliligo sa dilim, narinig ni Selly ang mga tawanan ni Lali mula sa hardin. Ang tunog na iyon ang nagbibigay sa kanya ng lakas. Kailangan niyang maging matapang para sa kanyang anak. Ngunit ang pagdalo sa charity ball ay tila isang babala, isang senyales na ang kanyang nakaraan ay handa ng sumalubong sa kanya sa pinakamalaking pagtitipon ng mga piling tao sa San Isidro. Hindi niya alam na ang gabing iyon ay magiging simula ng isang bangungot na magpapalit sa takbo ng kanyang buhay. Ang gabing iyon ay tila isang balabal na bumabalot sa buong San Isidro, ngunit sa loob ng mansyon ng mga Alcantara, nagliliwanag ang bawat sulok. Ang malaking chandelier sa gitna ng sala ay kumikinang, nagpapakalat ng sinag sa bawat mamahaling palamuti. Ang tugtog ng classical music ay umalinggaw, nagbibigay ng eleganteng himig sa bawat usapan ng mga bisita. Nakatayo si Selly sa isang sulok, suot ang isang simpleng uniforme ng katiwala.
Hindi niya makita si Lali na nasa loob ng kwarto at mahimbing na natutulog, ngunit ang presensya ng kanyang anak ang nagpapalakas ng loob niya. Ang pakiramdam niya ay isa siyang dayuhan sa sarili niyang katawan. Ang mga bisita ay nakasuot ng mga mamahaling damit, nagtatawanan at nagpapalitan ng mga salita na tila nagmumula sa ibang mundo. Naririnig niya ang mga pangalan ng mga politiko, mga negosyante at mga prominenteng personalidad. Tinuruan siya ni Manang Nena kung paano mag-asikaso ng mga bisita, maghain ng mga inumin at maging discreet. Ngunit ang bawat paghakbang niya ay tila may libo-libong mata na nakatingin sa kanya, tila hinuhusgahan ang kanyang bawat galaw. Ramdam niya ang mga bulong-bulungan, ang mga pamilyar na tinig na nagpapahiwatig ng kanyang pagkatao, isang dukha na biglang nakatira sa mansyon ng mayor. Siya ba yung bago? Ang bilis naman yatang napalapit kay Mayor, rinig niyang bulong ng isang babae habang nag-aabot siya ng tsampag. Nga! Ang hirap talaga kapag may posisyon, madaling gamitin ng mga oportunista, sagot ng isa pa. Mainit ang pisngi ni Selly, ngunit pinili niyang ipagpatuloy ang kanyang trabaho, tila hindi naririnig ang kanilang mga salita. Hindi ito ang unang pagkakataon na hinusgahan siya ng lipunan. Ngunit ngayon mas masakit. Dahil si Cardo ang kasama niya sa paghusga. Naramdaman niya ang presensya ni Cardo. Nakatayo ito sa gitna ng silid, nakikipag-usap sa isang grupo ng mga matataas na opisyal. Nakasuot ito ng isang dark blue na barong Tagalog, na lalong nagpapatingkad sa kanyang formal at seryosong aura. Tila isang hari na nakatayo sa kanyang kaharian. Ang mga mata niya ay paminsan-minsan ay dumidilat sa direksyon niya, tila nagbibigay ng tahimik na suporta. Biglang nanlamig ang buong katawan ni Selly. Hindi ito dahil sa aircon. Ito ay dahil sa presensya ng isang tao na kakapasok lang sa pintuan. Isang matandang lalaki, may edad na ngunit may matikas pa ring tindig, at may mga mata na tila may libo-libong misteryo. Si Don Federico Alcantara. Ang tiyuhin ni Cardo. At ang bangungot ng kanyang nakaraan. Ang bawat hibla ng kanyang katawan ay nagtaasan. Ang lahat ng sakit, ang lahat ng kahihiyan, ang lahat ng takot na matagal na niyang ibinaon sa kanyang kaluluwa ay tila muling bumalik. Ang kanyang kamay ay nanginginig habang hawak ang tray ng mga inumin. Gusto niyang tumakbo, magtago, maglaho. Ngunit hindi niya magawa. Nakapako siya sa kanyang kinatatayuan, tila isang rebulto. Naglakad si Fred sa loob ng sala, ang kanyang mga mata ay naglilibot, tila hinahanap ang isang bagay. At nang magtama ang kanilang mga tingin, naramdaman ni Selly ang isang malamig na kuryente na dumaloy sa kanyang ugat. Ang mga mata ni Fred ay tila bumalik sa nakaraan, may bahid ng pagmamay-ari, isang mapanlinlang na ngiti sa kanyang mga labi. Lumapit si Fred sa kanya, ang bawat hakbang ay tila humahabol sa kanyang hininga. Ginang de la Cruz, tama ba? Ang bago nating katiwala? Tanong niya, ang kanyang tinig ay malambing ngunit may bahid ng kung anong banta. Tumango si Selly, hindi makapagsalita. Mukhang pamilyar ka sa akin, patuloy ni Fred, ang kanyang ngiti ay lumalim. Nakita na ba kita dati? O baka nagkakamali lang ako? Ang kanyang tingin ay bumaba sa kanyang kamay, tila may hinahanap. Alam ni Selly na hindi ito simpleng pagtataka. Ito ay paghamak. Ito ay pagpapaalala. Nanginginig ang kanyang mga labi. Gusto niyang sumigaw, ngunit walang tunog na lumalabas. Kung ano man ang nakaraan nila, alam ni Fred ang tungkol dito, at handa siyang gamitin ito laban sa kanya. Biglang may umagaw sa atensyon ng lahat. Si Attorney Roberto Ramos, ang kalaban sa politika ni Cardo, ay tumayo sa gitna ng sala, maihawak na mikropono. Ang kanyang mukha ay mayabang, at ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng pagkasabi. Magandang gabi sa inyong lahat, bati niya, ang kanyang boses ay malakas at mayabang. Ikinalulugod kong makasama kayo sa gabing ito. At, syempre, masaya akong makita ang ating mahal na Mayor Alcantara. Mukhang nagkaroon ng bagong inspirasyon ang ating mayor, ano? Lahat ng mata ay bumaling kay Cardo at pagkatapos ay kay Selly. Naramdaman ni Selly ang paglaglag ng kanyang sikmura. Ito na. Syempre, alam natin na ang ating mayor ay isang mapagbigay na tao, patuloy ni Berto, ang kanyang ngiti ay nakakainsulto. Minsan nga, sobrang mapagbigay. Masyadong malambot ang puso. Masyadong madaling makuha ang loob. Bumalik ang tingin ni Berto kay Selly. May mga tao kasing sadyang mahilig samantalahin ang kabutihan. Hindi ba, Ginang de la Cruz?
O ginang kung anuman ang pangalan mo. Mula ka ba sa probinsya? Maraming nangangailangan sa probinsya at ang mga mayayaman ay madaling gamitin. Narinig ni Selly ang mga bulong-bulungan. Ang mga bisita ay nagbubulungan, ang ilan ay tumitingin sa kanya na may awa, ang iba ay may pagdududa. Ang pakiramdam ng kahihiyan ay lumamon sa kanya. Nais niyang tumakbo, umalis sa lugar na iyon. Ang kanyang mga mata ay nag-init. Attorney Ramos, matigas na sabi ni Cardo, humakbang pasulong. Kung may gusto kang sabihin, diretsahin mo na ako. Huwag mong idamay ang mga inosenteng tao. Inosente ba talaga, Mayor? Tanong ni Berto, tumawa ng nakakaloko. O sadyang may mga bagay lang na hindi mo alam? Gaya ng ang nakaraan ng iyong bago at kung bakit sila napunta rito. Nakaramdam ng galit si Selly. Hindi niya matanggap na kinu-question ang integridad niya, lalo na sa harap ng napakaraming tao. Ngunit ang takot ay mas malakas. Ang takot na malaman ng lahat ang tungkol sa kanyang nakaraan kay Fred. Ngunit bago pa siya makakilos, humakbang si Cardo patungo sa kanya, ang kanyang mukha ay seryoso. Kinuha niya ang mikropono mula kay Berto Ramos. Huwag na huwag mong dudungisan ang pangalan ng isang inosenteng tao. Sa aking tahanan, Attorney Ramos, matigas na sabi ni Cardo, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Si Ginang Maria Cecilia de la Cruz at ang kanyang anak ay nasa ilalim ng aking proteksyon. May sakit ang kanyang anak at bilang mayor ng San Isidro, tungkulin kong tulungan ang aking mga nasasakupan na nangangailangan. Kung may problema ka sa akin, sabihin mo sa akin. Huwag mong gagamitin ang isang inosenteng ina para sa iyong murang politika. Ang mga salita ni Cardo ay tila isang balabal na bumabalot kay Selly, nagbibigay ng init sa kanyang ginaw na katawan. Para siyang binigyan ng bagong lakas. Ang lahat ng pag-aalinlangan niya kay Cardo ay biglang nawala. Pinrotektahan siya nito. Ipinagtanggol siya nito sa harap ng lahat. Nakaramdam siya ng matinding paghanga at isang kakaibang pakiramdam ng pag-ibig. Isang pakiramdam na matagal na niyang hindi naramdaman. Ang galit sa mukha ni Berto Ramos ay kitang-kita. Ngunit hindi na siya nakapagsalita. Napahiya siya. Pagkatapos ng maikling tensyon, nagpatuloy ang party. Ngunit ang pakiramdam ni Selly ay ibang-iba na. Mas gumaan ang kanyang loob. Tumingin siya kay Cardo at nagtama ang kanilang mga mata. Isang tahimik na ngiti ang ibinigay ni Cardo sa kanya. Naglakad si Selly palayo sa gitna ng silid, papunta sa isang mas tahimik na lugar. Gusto niyang huminga. Ngunit habang naglalakad siya, nakita niya si Cardo na tila may binabasa mula sa isang brown envelope na binigay sa kanya ng isang staff. Nakita niya ang pagkunot ng noo ni Cardo. May seryosong tingin sa kanyang mukha. Sa loob ng envelope na iyon ay may mga lumang litrato, mga litrato na nakikita ang isang batang babae na may napakabata at payat na mukha, katulad ni Selly noong bata pa siya, na may kasamang isang mas matandang lalaki. Hindi gaanong klaro ang litrato, ngunit ang mukha ng lalaki ay pamilyar. Ito ay si Don Federico Alcantara. At sa likod ng mga litrato, may nakasulat na isang babala, ang nakaraan ng iyong katiwala ay mas madilim kaysa sa inaakala mo. Ingat, Mayor. Ang mga mata ni Cardo ay tumuon sa pangalan ni Selly. Ang kanyang puso ay kumalabog. May lihim si Selly. At ang lihim na iyon ay konektado sa kanyang tiyuhin, si Fred. Ang maliit na brown envelope ay tila isang mabigat na bato sa kamay ni Cardo. Ang mga litrato sa loob nito ay hindi malinaw, malabo at may mansa ng oras, ngunit sapat na para makita niya ang mukha ng isang batang babae na malinaw na si Selly at ang figura ng isang mas matandang lalaki. Ang figura na iyon, kahit malabo, ay may pamilyar na tindig, si Fred. Ang mga salitang nakasulat sa likod, ang nakaraan ng iyong katiwala ay mas madilim kaysa sa inaakala mo. Ingat, Mayor. Ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, tila isang babala. Hindi niya ito pinaniwalaan kaagad. Paano mangyayari iyon? Si Selly na napakahinahon, napakabait, napakahinhin. At si Fred, ang tiyuhin niyang respetado, kahit na paminsan-minsan ay may kakaibang ugali. Ngunit ang pagdududa ay kumagat na sa kanyang isipan, tila isang laso na dahan-dahang kumalat sa kanyang sistema. Ayaw niyang saktan si Selly, ayaw niyang pagdudahan siya, lalo na pagkatapos ng lahat ng nangyari. Ngunit bilang isang mayor at higit sa lahat,
Bilang isang lalaki na nagsisimulang magkaroon ng damdamin para kay Selly, kailangan niyang malaman ang katotohanan. Kinabukasan, maaga pa, nagpa siya si Cardo na magtago ng kanyang paghahanap. Hindi niya gustong maging madaliin ang lahat. Hindi niya gustong saktan si Selly nang wala pa siyang sapat na ebidensya. Kung totoo man ang mga litrato, hindi niya alam kung paano niya ito haharapin. Ginagamit niya ang kanyang mga koneksyon sa TIS, ngunit sa paraan na hindi ito magiging opisyal. Nagtanong siya sa mga dating empleyado ng munisipyo, mga tao na matagal nang naninirahan sa San Isidro, at mga kontak niya sa mga kalapit na bayan. Sinimulan niya ang kanyang paghahanap sa lumang barangay kung saan nakatira si Selly. Ang paglalakbay patungo sa baryo ni Selly ay tila pagbabalik sa nakaraan. Ang lugar ay simple, malayo sa karangyaan ng San Isidro. Ang mga bahay ay gawa sa kahoy at kawayan, masikip ang mga kalsada. Ang simoy ng hangin ay amoy lupa at sariwang isda. Nakita niya ang kaibahan ng mundo ni Selly sa kanyang mundo. Lalo niyang naintindihan ang hirap na pinagdaanan ni Selly. Naglakad si Cardo sa mga eskinita, nagtanong-tanong sa mga tindahan at sa mga matatanda na nakaupo sa labas ng kanilang mga bahay. Sa simula, nag-aalangan silang magsalita. Si Mayor Alcantara po kayo, hindi po ba? Tanong ng isang matandang lalaki, puno ng paggalang at takot. Ngunit nang sabihin ni Cardo na naghahanap siya ng impormasyon tungkol sa isang matandang kaso ng lupa na posibleng may kinalaman sa pamilya Alcantara, unti-unti silang nagsalita. Nalaman ni Cardo na ang pamilya ni Selly ay matagal nang nakatira doon, ngunit matapos mamatay ang ama ni Selly, nagkaroon sila ng problema sa lupa. Mayroon daw isang malaking pamilya, isang mayaman at makapangyarihan na pamilya, na kumuha ng kanilang lupa. Walang nagawa si Selly at ang kanyang ina dahil sa hirap at kawalan ng kakayahan. Ang pangalang Alcantara ay nabanggit, ngunit sa isang malabo at walang detalye na paraan. Mayroon ding sabi-sabi tungkol sa isang kabalbalan na nangyari sa isang batang babae na kasing edad ni Selly noon na may kaugnayan sa isang miyembro ng pamilyang mayaman. Hindi nila binanggit ang pangalan. Ayaw nilang sabihin. Ang takot ay nakasulat sa kanilang mga mata. Bumalik si Cardo sa mansyon, ang kanyang isipan ay puno ng mga tanong. Kung totoo ang mga sabi-sabi, at kung si Selly nga ang batang babae na iyon, at kung ang pamilya Alcantara nga ang may kinalaman, paano niya ito haharapin? Paano niya ito ipagtatanggol? Sa mansyon, napansin ni Selly ang pagbabago sa kilos ni Cardo. Mas tahimik siya, at paminsan-minsan, nakikita niya ang pagdududa sa kanyang mga mata. Bagaman hindi ito direkta, nararamdaman niya ang malamig na hangin ng pag-aalinlangan. Ang kanyang puso ay kumalabog. Alam niyang papalapit na ang pagbunyag ng kanyang lihim. Isang araw, habang nag-aayos si Selly ng mga libro sa silid-aklatan, pumasok si Cardo. Lumapit siya sa isang bookshelf, at kinuha ang isang lumang libro. Ginang de la Cruz, sabi ni Cardo, ang kanyang boses ay tila may gustong malaman. Matagal ka na ba sa San Isidro? Opo, Mayor. Dito po ako lumaki, bago po kami lumipat sa bayan, sagot ni Selly, pilit na pinapanatili ang kanyang boses na kalmado. Sagot ni Cardo. Nagpatuloy siya sa pagtingin sa mga libro. May mga kamag-anak ka pa ba rito sa San Isidro, sa probinsya ninyo? Wala na po, Mayor, mabilis niyang sagot, halos lumabas ang boses. Lahat po ng kamag-anak namin ay nasa probinsya na, o kaya po wala na. Hindi niya sinabing wala na ang karamihan sa kanila dahil sa paglipat nila ng tirahan pagkatapos ng insidente at hindi dahil sa namatay na ang mga ito. Ang kasinungalingan ay tila isang tinik sa kanyang lalamunan. Alam niya na hindi siya makakasagot ng buo at tapat. Mula sa malayo, nakikita ni Cardo si Selly at Lali. Nakaupo si Selly sa hardin, tinuturuan si Lali sa pagbabasa. Ang kanyang mukha ay puno ng pagmamahal at pagmamalasakit. Ang mga mata ni Lali ay kumikinang sa tuwa. Nakita ni Cardo kung gaano kamahal ni Selly ang kanyang anak at kung gaano kasaya si Lali sa piling ng kanyang ina. Ang larawang iyon ay tila sumasalungat sa mga litrato sa brown envelope. Paano magagawa ng isang inosenteng ina ang isang bagay na masama? Naguguluhan si Cardo. Ang kanyang puso ay nahati. Ang isang bahagi niya ay gustong maniwala kay Selly, gustong protektahan ang inosenteng ina na naghahanap lang ng kapayapaan para sa kanyang anak. Ngunit ang isa pang bahagi ay gustong malaman ang katotohanan upang maprotektahan ang kanyang sarili, ang kanyang pamilya,
at ang kanyang posisyon bilang mayor. Ang kanyang determinasyon na malaman ang katotohanan ay lalong tumibay. Isang gabi, habang nag-iinuman si Cardo ng kape sa sala, narinig niya ang boses ni Lali. Galing ito sa kwarto ng mag-ina. Napanaginipan na naman pala ni Lali ang tika niyang bahay. Mama, napanaginipan ko ulit yung luma nating bahay. Sabi ni Lali, ang boses ay may bahid ng kalungkutan. Tapos may kasama tayong isang matandang lalaki. Tandaan ko, Mama, lagi siyang pumupunta doon. Si Tito Fred. Sino po si Tito Fred, Mama? Narinig ni Cardo ang paghinto ng paghinga ni Selly. Isang napakatagal na katahimikan. Nako, anak, panaginip lang yan, sagot ni Selly. Ang kanyang boses ay tila pilit na pinapakalma, ngunit may bahid ng takot. Wala kang Tito Fred. Matulog ka na ulit, anak. Ngunit ang mga salita ay tila isang malaking pader na gumuho sa harap ni Cardo. Tito Fred. Si Fred. Ang kanyang tiyuhin. Walang duda. Nakumpirma ang kanyang hinala. Ang lihim ni Selly ay konektado sa kanyang tiyuhin. At mukhang alam ni Lali kahit hindi niya lubos na naiintindihan. Ang kanyang pagdududa ay naging katotohanan. Kinabukasan, habang nagbabasa si Cardo ng pahayagan sa kanyang opisina, biglang bumukas ang pintuan. Isang pamilyar na mukha, ngunit ngayon ay maihawak na kamera, ang sumalubong sa kanya. Isang reporter na kilala niya na malapit kay Berto Ramos. Nakita niya ang flashes ng kamera. Mayor Alcantara, totoo ba ang mga balita tungkol sa inyo at sa inyong katiwala? Sigaw ng reporter habang patuloy na kumukuha ng litrato. Nagulat si Cardo. Sinubukan niyang pigilan ang reporter, ngunit huli na. May isa pang reporter na biglang pumasok at nakita niya ang maliit na kamera na nakatutok sa kanya. May nahanap din po kami, Mayor. Isang lumang dokumento mula sa Land Registration Office. May kaugnayan sa isang kaso ng lupa sa Barangay San Roque, ilang taon na ang nakalipas. Mukhang may kinalaman daw po ang pangalan ng inyong pamilya, Mayor Alcantara, at ang pangalan ng katiwala nyo. Ano po ang masasabi nyo tungkol dito? Napakasakit ng pagdating ng mga salitang iyon. Ang kanyang privacy ay nilabag. Ang kanyang reputasyon ay inaatake. Ang lihim ni Selly ay unti-unti nang nabubunyag sa pinakamalupit na paraan. Hindi lang ang kanyang puso ang nasaktan, kundi pati na rin ang kanyang pangalan at ang pangalan ng kanyang pamilya. Ang mundo ni Cardo ay tila gumuho sa isang iglap. Ang mga flashes ng kamera ay naging mga kidlat na bumibiyak sa kanyang isipan. Ang mga mikropono na nakatutok sa kanyang mukha ay tila mga baril na naghihintay ng maling galaw. Ang mga headlines sa mga pahayagan at ang mga post sa social media ay umalingaw sa bawat sulok ng mansyon, sa bawat telepono, sa bawat usapan ng tao sa San Isidro. Mayor Alcantara, nakikisama sa isang dukhang katiwala? Kontrobersya, Mayor, kinupop ang ina ng anak na walang ama? Pagkakaluklok sa pwesto, may bahid na iskandalo. Naramdaman ni Cardo ang matinding galit. Ang mga salitang iyon ay hindi lang nakakasira sa kanyang reputasyon, kundi pati na rin sa pangalan ni Selly. Ang mga komento sa social media ay nakakapanindig balahibo. Tinawag si Selly na gold digger, kabit, oportunista. Ang kanyang pagkatao ay dinudungisan. Nakasubsob si Selly sa kanyang kama, umiiyak. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa bawat hikbi. Ang kanyang mukha ay namumula at ang kanyang mga mata ay namamaga. Hindi niya kayang harapin ang mga ito. Hindi niya kayang harapin ang mga tingi ng mga katulong, ang mga bulong-bulungan, ang lahat ng paghuhusga. Mama, bakit po sila nagagalit sa atin? Tanong ni Lali na nakayakap sa kanyang ina, ang kanyang maliit na mukha ay puno ng pagkalito. Napakasakit para kay Cardo ang makita ang paghihirap ng mag-ina. Niyakap niya si Selly at Lali mahigpit. Huwag kayong maniwala sa kanila, Selly. Hindi totoo ang lahat ng iyan. Hindi ko hahayaan na saktan nila kayo. Pero Mayor, wala na akong mukhang ihaharap, mahinang sabi ni Selly, ang kanyang boses ay halos hindi na marinig. Dahil po sa akin, nasisira ang pangalan ninyo. Dapat po siguro umalis na kami. Naramdaman ni Cardo ang pagtibok ng kanyang puso. Ang ideya na umalis si Selly at Lali ay hindi niya kayang tanggapin. Hindi, Selly. Hindi kayo aalis. Haharapin natin ito ng magkasama.
Ipapakita ko sa kanila ang katotohanan. Ngunit paano? Paano niya ipapakita ang katotohanan kung mailihim si Celie na konektado sa kanyang tiyuhin? Ang mga litrato, ang panaginip ni Lali tungkol kay Tito Fred, ang lahat ay nagtuturo sa isang mas malalim at mas madilim na kwento. Sa kasagsagan ng kaguluhan at tensyon sa mansyon, biglang bumagsak si Lali. Ang kanyang katawan ay nanginginig at ang kanyang mukha ay namumutla. Muli na naman siyang nilagnat, mas matindi kaysa noong una. Lali. Anak, sigaw ni Celie, ang kanyang tinig ay puno ng takot. Mabilis na binuhat ni Cardo si Lali. Ang kanyang puso ay kumalabog. Dadalhin natin siya sa ospital. Ang pagdating nila sa ospital ay tila isang circus. Ang mga reporter ay nakabantay sa labas, at nang makita nila si Cardo na may bitbit na bata at si Celie sa tabi niya, naglipa na ang mga flashes ng kamera. Ang mga tanong ay umalingaw sa pasilyo. Mayor Alcantara, totoo ba na may sakit ang inyong anak? Anong relasyon ninyo sa batang iyan, Mayor? Hindi pinansin ni Cardo ang mga reporter. Dire-diretso siya sa emergency room habang si Celie ay umiiyak sa kanyang tabi. Agad namang inasikaso si Lali ng mga doktor at nurse. Ilang oras ang lumipas. Ang paghihintay ay tila habang buhay. Nakaupo si Celie sa tabi ng kama ni Lali, mahigpit na hawak ang kamay ng anak. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Si Cardo naman ay nakatayo sa isang sulok, nakatanaw sa bintana, ang kanyang isipan ay gumugulo. Hindi niya magawang tanggalin sa kanyang isipan ang mga litrato at ang pagdududa tungkol kay Fred. Lumapit ang doktor, ang kanyang mukha ay seryoso. Ginang de la Cruz, Mayor Alcantara, may resulta na po tayo ng blood test nila Lisa. Napatayo si Celie at Cardo. Kumusta po ang anak ko, Dosi? Tanong ni Celie, ang kanyang boses ay nanginginig. Stable na po ang kanyang kondisyon ngayon, ngunit mayroon kaming napansin sa blood type niya, paliwanag ng doktor. Batay sa record na ibinigay nyo, ang blood type ninyo po, Ginang de la Cruz, ay type A. Ang blood type ng ama na nakalagay sa birth certificate ay type B. Tumango si Celie. Opo, Doc. Kaya po ba hindi maganda ang kalusugan niya? Umiling ang doktor. Hindi po iyon ang punto. Ang blood type po nila Lisa ay AB. Ayon sa genetics, kung ang isang magulang ay type E at ang isa ay type E, posible pong magkaroon ng anak na type V. Ngunit, Ginang de la Cruz, ang ama na nakalagay sa birth certificate, ay hindi posibleng maging biological father nila Lisa batay sa blood type niya. At mayroon pa kaming nakitang kakaibang genetic marker sa kanyang dugo. Ito ay isang bihira at natatanging genetic marker na mayroon din ang isang miyembro ng prominenteng pamilya dito sa San Isidro, ang pamilyang Alcantara. Para siyang binuhusan ng nagielong tubig. Si Cardo. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Genetic marker. Pamilyang Alcantara. Nagsimulang umikot ang kanyang isipan. Ang mga litrato. Ang panaginip ni Lali tungkol kay Fred. Ang mga sabi-sabi tungkol sa isang batang babae at isang mayaman na pamilya. Tumingin si Cardo kay Celie. Ang mukha ni Celie ay namutla, ang kanyang mga mata ay puno ng matinding takot at gulat. Halos hindi siya makahinga. Hindi po totoo yan, Dosi, mahinang sabi ni Celie, umiiling. Nagkakamali lang po kayo. Ginang de la Cruz, ginawa namin ang lahat ng kaukulang pagsusuri. Ang mga resulta ay malinaw. Batay sa mga datos na ito, ang biological father nila Lisa ay may direct genetic link sa pamilyang Alcantara, matigas na sabi ng doktor. At ang pinakamalakas na pagkakapareho ay nakita namin sa ECG sample ni Don Federico Alcantara, batay sa records ng isang lumang kasong medikal na nakafile dito sa ospital. Fred. Para siyang sinaksak ng 1,000 punyal. Ang kanyang tiyuhin. Si Don Federico Alcantara. Siya ang ama nila Lisa. Ang lihim na ito ay hindi lang isang lihim ni Celie. Ito ay isang lihim ng kanyang sariling pamilya. Isang nakakatakot na katotohanan. Ang lalaking pinagkakatiwalaan niya, ang kanyang tiyuhin, ang siyang may kinalaman sa madilim na nakaraan ni Celie at ang ama ng anak na itinuring niyang sarili niyang anak. Sa mismong sandali ring iyon, biglang bumukas ang pintuan ng kwarto. Pumasok si Don Federico Alcantara, nakasuot ng isang formal na suit, ang kanyang mukha ay nagpakita ng peking pag-aalala.
Cardo, Ginang de la Cruz, nabalitaan ko ang nangyari sa bata, sabi ni Fred, lumapit sa kama ni Lali. Kumusta ang apo ko? Ay ang bata. May bahid ng pagtatagumpay sa kanyang mga mata habang tinitingnan si Cardo. Nag-angat ng tingin si Cardo, ang kanyang mga mata ay puno ng galit at pagkabigla. Nakita niya ang mapanlinlang na ngiti sa labi ni Fred, ang kislap ng tagumpay sa kanyang mga mata. Naintindihan niya ang lahat. Ang mga litrato, ang panaginip ni Lali, ang mga tsismis. Si Fred ang nasa likod ng lahat. Si Fred ang nagpadala ng envelope. Si Fred ang may kagagawa ng lahat ng ito. Naramdaman niya ang matinding pagkadismaya. Hindi lang dahil sa pagtataksil ni Fred, kundi dahil din sa lihim ni Sally. Bakit niya ito itinago? Bakit niya ito ipinagkaila? Tumingin si Cardo kay Sally, ang kanyang mga mata ay puno ng sakit at pagtataka. Totoo ba ito, Sally? Tanong niya, ang kanyang boses ay nanginginig sa galit at sakit. Si Fred siya ba ang ama nila Lisa? Kaya ba hindi mo masabi sa akin ang totoo? Kaya ba matagal mo itong itinago? Ang mukha ni Sally ay lalong namutla. Ang mga luha ay bumalong sa kanyang mga mata. Hindi siya makasagot. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa matinding takot. Ang lahat ng kanyang kinatatakutan ay bumagsak sa kanya. Ang lahat ay nabunyag. Naramdaman ni Sally ang isang malalim na gulat, isang pagkabigla na dumurog sa kanyang puso. Ang pagkatuklas ng katotohanan ay tila isang malaking bangin na humiwalay sa kanya mula kay Cardo. Nakita niya ang sakit sa mga mata ni Cardo, ang pagtataksil na nadama nito. Hindi niya masisisi si Cardo. Ngunit ang takot, ang matinding takot sa kapangyarihan ni Fred, ay mas malakas. Hindi siya makapagsalita. Ang mga salita ay tila bumara sa kanyang lalamunan. Ang tanging nais niya ay tumakbo, lumayo. Lumayo sa mga tingin ni Cardo, sa mapanlinlang ng ngiti ni Fred, sa lahat ng sakit na dulot ng katotohanan. At iyon ang ginawa niya. Biglang tumakbo si Sally palabas ng kwarto, sa loob ng ospital, patungo sa kawalan. Ang mga tawag ni Cardo ay tila malalayong bulong sa kanyang mga tainga. Ang tanging nais niya ay makalayo, magtago at kalimutan ang lahat. Ang bawat hakbang ni Sally ay tila humahabol sa kanyang hininga. Ang mga pamilyar na kalsada ng San Isidro ay tila nagiging mga bangungot na humahabol sa kanya. Takbo lang siya ng takbo, hindi alintana ang pagod, ang sakit, ang lahat ng nakapaligid sa kanya. Ang tanging nararamdaman niya ay ang matinding takot at kahihiyan. Nakarating siya sa dating lugar kung saan siya nakatira, isang maliit at lumang barong-barong sa liblib na bahagi ng bayan. Ang pinto ay halos gumuho na at ang bawat sulok ay puno ng alikabok at alaala. Dito siya nagtago mula sa mundo. Dito siya umasa na makakalimot. Napaupo si Sally sa sahig, ang kanyang likod ay nakasandal sa malamig na pader. Ang kanyang mga mata ay nanlalabo sa mga luhang patuloy na umaagos. Ang lahat ay gumuho. Ang kanyang lihim, ang kanyang pinakatinatagong bangungot ay nabunyag. Ang matandang barong-barong ay tila bumalik sa nakaraan. Naririnig niya ang mga bulong, ang mga yapak, ang mga anino. Huwag kang magsumbong, Sally. Walang maniniwala sa iyo. Sino ka ba? Isang dukha lang. Ako. Ako ang Alcantara. Sisirain ko ang buhay mo. Naalala niya ang mga kamay ni Fred Alcantara, ang kanyang mapanlinlang na ngiti, ang paggamit nito sa kanyang kahinaan at kahirapan. 16 na taong gulang pa lang siya noon, walang magawa, walang mapagsumbungan. Ang takot na iyon ay muling bumalik, mas matindi pa. At ngayon, si Lali ang nasa panganib. Si Lali ang bunga ng bangungot na iyon. Niyakap ni Sally ang kanyang sarili, pilit na pinipigilan ang nanginginig na katawan. Bakit niya itinago? Bakit hindi siya nagsabi ng totoo? Dahil sa takot. Dahil sa pag-asang mapoprotektahan niya si Lali mula sa madilim na anino ng pamilyang Alcantara. Akala niya, sa pagtatago ng katotohanan, mailalayo niya si Lali sa kapahamakan. Ngunit ngayon, mas malaki ang pinsala. Samantala, sa ospital, si Cardo ay tila baliw na naghahanap kay Sally. Sinubukan niyang tawagan ang cellphone ni Sally, ngunit walang sumasagot. Nagtanong siya sa mga nurse, sa mga security guard, ngunit walang nakakita kay Sally na lumabas. Sally! Saan ka nagpunta? Bulong ni Cardo, ang kanyang boses ay puno ng desperasyon.
Ang sakit sa kanyang puso ay halo-halo, galit, pagkabigla at matinding pag-aalala. Ang katotohanan tungkol kay Fred ay tila isang sumpa na bumalot sa kanya. Ang kanyang tiyuhin. Ang taong pinagkakatiwalaan niya. Ang ama ni Lali. Tumawag si Cardo kay Fred. Ang kanyang boses ay matigas, puno ng pagkabigla. Fred, bakit mo ito ginawa? Bakit mo itinago ang lahat? Tumawa si Fred sa kabilang linya, isang malamig at nakakatakot na tawa. Cardo, apo ko. Hindi mo naiintindihan. Ang lahat ng ito ay para sa ating pamilya. Para sa pangalan ng mga Alcantara. At tungkol sa babae na iyan, wala siyang karapatan. Hindi niya dapat sirain ang iyong pangalan. Walang karapatan? Siya ang biktima rito. At si Lali anak mo siya, sigaw ni Cardo, ang kanyang kamao ay nakakuyom. Anak! Tuesday, isang aksidente lang iyon, sabi ni Fred, puno ng paghamak. At ang batang iyon? Walang lugar sa pamilya Alcantara. Huwag kang maging sentimental, Cardo. Maraming bagay ang mas mahalaga kaysa sa emosyon. Ang mga salita ni Fred ay tila bumiyak sa puso ni Cardo. Naramdaman niya ang matinding pagkadismaya. Ang taong kinikilala niyang tiyuhin ay isang halimaw. Ang pamilyang Alcantara na pinagmamalaki niya ay may madilim na bahagi na hindi niya alam. Sa labas ng ospital, isang press conference ang nagaganap. Si Attorney Roberto Ramos, na may kasamang isang pangkat ng mga reporter at taga-suporta, ay nag-iisa sa harap ng mikropono. Ang kanyang mukha ay puno ng tagumpay. Mga kababayan, narito tayo ngayon upang ibunyag ang katotohanan. Ang ating mayor, si Mayor Cardo Alcantara, ay nagkaroon ng lihim na relasyon sa isang babae na may madilim na nakaraan. Isang babae na may anak na hindi malinaw kung sino ang ama. Mayroon kaming mga ebidensya. Mga lumang papeles mula sa Land Registration Office na nagpapakita ng hindi patas na transaksyon sa lupa na may kaugnayan sa pamilya de la Cruz. At mga litrato na nagpapakita ng relasyon ng babae na iyan sa isang miyembro ng pamilya Alcantara. Hindi na tayo dapat magpabulag sa isang mayor na walang integridad. Ibinigay ni Berto Ramos sa mga reporter ang mga kopya ng lumang papeles at ang mga malabong litrato. Ang mga headlines ay lalong lumala. Ang reputasyon ni Cardo ay tila dinudurog. Ang lahat ng pinaghirapan niya ay tila naglalaho. Sa loob ng ospital, si Lali ay nagising. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki, puno ng pagkalito. Mama! Mama! Tawag niya, ang kanyang boses ay mahina. Lumapit si Cardo sa kama ni Lali, ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Andito si Tito Cardo, anak. Si Mama po. Saan po si Mama? Tanong ni Lali, nagsisimulang umiyak. Hinaplos ni Cardo ang buhok ni Lali. Ang kanyang puso ay nadurog. Hindi niya masabi kay Lali na umalis ang kanyang ina. Hindi niya masabi ang katotohanan. Babalik din si Mama mo, anak, sabi ni Cardo, pilit nang umiti. Ngunit ang kanyang isipan ay puno ng kaguluhan. Naramdaman niya ang matinding pagkabigo. Para siyang nawala ang lahat. Ang babaeng mahal niya, ang anak na minahal niya, ang kanyang pangalan, ang kanyang kinabukasan sa politika. Lahat ay nawawala. Sa lumang barong-barong, si Selly ay patuloy na umiiyak. Ngunit bigla siyang natigilan. Ang kanyang mata ay napako sa isang lumang pahayagan na nakakalat sa sahig. Ang headline ay malaki, nakakatakot, Mayor Alcantara, nasangkot sa iskandalo. Posibleng mag-resign. Nakita niya ang mukha ni Cardo sa pahayagan, ang kanyang mukha ay nagpapakita ng sakit at pagkabigo. Naramdaman niya ang matinding pagsisisi. Dahil sa kanya. Dahil sa kanyang lihim. Nasisira ang buhay ng lalaking tumulong sa kanya, ang lalaking nagprotekta sa kanya. Ang lalaking nagsimula siyang mahalin. Hindi na niya kayang tumakbo. Hindi na niya kayang magtago. Naramdaman niya ang init ng matinding galit na bumangon sa kanyang dibdib. Galit kay Fred. Galit sa lipunan na nanghusga. At galit sa kanyang sarili sa pagiging mahina. Dahan-dahang tumayo si Selly. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Ang kanyang mga mata ay nagpakita ng matinding determinasyon. Sapat na. Hindi na siya magtatago. Hindi na siya magpapakita ng kahinaan. Haharapin niya ang lahat. Para kay Lali. At para kay Cardo.
Samantala, sa isang madilim na silid, nakaupo si Don Federico Alcantara sa kanyang swivel chair. Ang kanyang telepono ay nakasara. Isang subordinate ang pumasok. "Sir, may balita po. Nakita si Ginang de la Cruz sa San Isidro. Sa lumang bahay po nila. Mukhang nagbabalik na po siya," sabi ng subordinate. Ngumiti si Fred, isang ngiti na walang bahid ng kabaitan. Isang ngiti na puno ng panlilinlang at kasamaan. "Talaga? Kung gayon, maganda. Hindi ko akalain na mayroon siyang lakas ng loob na bumalik. Mas magiging masaya ang laban." Hindi niya alam kung ano ang naghihintay sa kanya. Ang paghahanap ni Cardo kay Selly ay tila isang walang katapusang bangungot. Araw at gabi siyang nagpabalik-balik sa mga posibleng lugar na mapupuntahan nito. Ang kanyang isipan ay gulong-gulo, galit sa pagtatago ni Selly, ngunit higit sa lahat, pag-aalala para sa kaligtasan nito at matinding pighati sa sitwasyon ni Lali. Ang mga headline sa mga pahayagan ay lalong nagpapahirap sa kanya, ang mga akusasyon ay tila mga saksak sa kanyang integridad. Sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, tumawag si Manang Nena. "Mayor, Ginang de la Cruz po. Nandito po siya." Parang may bumalik na buhay sa buong katawan ni Cardo. Agad siyang nagtungo sa mansyon. Naabutan niya si Selly sa sala, nakaupo sa sopa, payat at maputla, ngunit ang kanyang mga mata ay nagpakita ng kakaibang tapang. Walang bakas ng takot kundi puro determinasyon. Lumapit si Cardo, ang kanyang boses ay kalmado ngunit may bahid ng sakit. "Selly, saan ka galing? Bakit ka umalis? Alam mo bang nag-alala ako?" Tumingin si Selly sa kanya, ang kanyang mga mata ay nanunubig. "Patawarin mo po ako, Mayor Cardo. Natakot po ako. Gusto ko pong tumakas sa lahat ng ito." Huminga siya ng malalim, pilit na pinapakalma ang sarili. "Pero hindi na po. Hindi na po ako tatakas. Alam ko na po ang lahat. Nabalitaan ko po ang nangyari sa inyo sa inyong pangalan. Kasalanan ko po ang lahat ng ito. At handa po akong harapin ang katotohanan." Nilapitan ni Cardo si Selly at umupo sa tabi niya. "Anong katotohanan, Selly? Ang lahat ba ng sinabi ng doktor tungkol kay Fred at kay Lali totoo ba?" Dito na nagsimulang magsalita si Selly. Walang patid ang kanyang mga luha habang inilalahad ang bawat detalye ng bangungot na pinagdaanan niya. "Matagal na po iyon, Mayor Cardo, napakabata ko pa po noon. 16 na taong gulang pa lang po ako. Nandoon po ako sa probinsya, sa aming lupa may problema po kami sa aming lupain. Pumunta po ako sa isang abogado, at doon ko po nakilala si Don Federico Alcantara." Nagsimulang magkwento si Selly, nanginginig ang boses. "Tinulungan niya po daw kami, pero hindi po. Lihim po niyang ginamit ang aming kahinaan. At isang araw po, sinamantala po niya ang aking pagiging inosente, ang aking kawalan ng alam. Wala po akong nagawa, Mayor Cardo. Dahil po sa takot, at dahil sa akala ko po, wala naman akong mapagkakatiwalaan. Hindi ko po inakala na mangyayari ito." Ang bawat salita ni Selly ay tila isang matalim na kutsilyo na dumurog sa puso ni Cardo. Hindi siya makapaniwala. Ang kanyang tiyuhin. Ang isang miyembro ng kanyang pamilya ay may kakayahang gawin ang ganoong karumaldumal na bagay. Ang sakit ay naghalo sa galit, sa pagkadismaya. Ngunit sa lahat ng iyon, ang pinakamalakas ay ang pagkaawa at pagmamahal kay Selly. Nakita niya ang matinding sakit sa mga mata ni Selly. Ang pagtatago ng lihim na iyon ay hindi dahil sa pagtataksil, kundi dahil sa matinding takot at trauma. At sila Lisa po ang bunga ng bangungot na iyon, patuloy ni Selly, ang kanyang boses ay halos pabulong na lamang. "Matagal ko po itong itinago. Ayokong maranasan ni Lali ang kahihiyan na dinanas ko. Ayokong madawit siya sa madilim na nakaraan ng pamilya Alcantara. Patawarin mo po ako, Mayor Cardo. Patawarin mo po ako sa paglilihim ko." Niyakap ni Cardo si Selly, mahigpit. "Walang dapat ipagpatawad, Selly. Ikaw ang biktima rito. Patawarin mo ako dahil hindi ko nalaman ang lahat. Patawarin mo ako dahil miyembro ng pamilya ko ang gumawa nito sa iyo." Ang kanilang pagkakayakap ay puno ng sakit at pag-unawa. Sa sandaling iyon, ang lahat ng pagdududa ni Cardo ay nawala. Ang kanyang puso ay nagpasya. Hindi na siya mag-aalinlangan. Paniniwalaan niya si Selly. Ipagtatanggol niya si Selly at si Lali.
Haharapin natin ito, Selly, sabi ni Cardo. Hindi na ako magtatago. Hindi na tayo magtatago. Walang karapatan si Fred na gawin ito. At walang karapatan si Berto Ramos na siraan tayo. Nagsimula silang magplano. Alam nilang kailangan nila ng matibay na ebidensya. Kailangan natin ng mga testigo, Selly. Mayroon ka bang sinabihan noon? Tanong ni Cardo. May isang matandang yaya po ako noon, si Aling Pilar. Siya po ang nakakaalam ng lahat, sagot ni Selly. Nagtrabaho po siya sa aming bahay noon, at siya po ang nakakita sa akin pagkatapos ng insidente. Alam niya po ang katotohanan. Agad na kumilos si Cardo. Ginawa niya ang lahat ng kanyang makakaya. Ginagamit niya ang kanyang mga koneksyon, ngunit sa pagkakataong ito, hindi para magtago, kundi para ibunyag ang katotohanan. Sinundan niya ang lead ni Aling Pilar. Sa tulong ng kanyang mga tauhan, nakita nila si Aling Pilar na matagal nang nagtatago, natatakot sa pamilyang Alcantara. Ngunit nang marinig niya ang kwento ni Selly at ang determinasyon ni Cardo, sumang-ayon si Aling Pilar na magsalita. Nakahanap din sila ng mga lumang dokumento mula sa Land Registration Office na nagpapatunay sa hindi patas na transaksyon sa lupa ng pamilya de la Cruz kung saan may direktang kinalaman si Fred Alcantara. Ang mga dokumentong ito ay sinuportahan ng mga pahayag ng ilang matatanda sa probinsya na nakaranas din ng panggigipit mula kay Fred. Ang lahat ng ebidensya ay unti-unting nabuo. Ang mga litrato sa brown envelope ay naging ebidensya laban kay Fred, hindi laban kay Selly. Nagpasya si Cardo na magdaos ng isang press conference. Hindi siya magtatago. Haharapin niya ang lahat. Hindi sa loob ng mansyon, kundi sa isang pampublikong lugar, sa Municipal Hall, kung saan makikita siya ng buong San Isidro. Sa araw ng press conference, ang bulwagan ng Municipal Hall ay punong-puno ng mga reporter, mga mamamayan at mga politiko. Nakaupo si Cardo sa harap, sa tabi niya ay si Selly, nakasuot ng simpleng damit, ngunit ang kanyang mukha ay nagpakita ng matinding tapang. Sa kabilang banda naman ay nakaupo si Attorney Roberto Ramos, na mayabang na nakangiti, at sa tabi niya, si Don Federico Alcantara, na may mapanlinlang na ngiti sa kanyang labi. Nagsimulang magsalita si Cardo, ang kanyang boses ay malakas at malinaw. Magandang umaga po sa inyong lahat. Marami po kayong tanong. Marami po kayong narinig na sabi-sabi. At ngayon po, ilalahad ko ang katotohanan. Ikinuwento ni Cardo ang buong kwento, mula sa pagdating ni Lali sa kanyang opisina, hanggang sa pagkuha niya kay Selly bilang katiwala. Inamin niya ang kanyang pagdududa, ang kanyang paghahanap sa katotohanan. At ngayon po, sabi ni Cardo, kinuha ang isang folder na puno ng mga dokumento at mga litrato. Narito po ang katotohanan. Ipinakita niya ang mga litrato ni Selly at Fred noong bata pa si Selly. Ang mga litratong ito ay ipinadala sa akin upang siraan ang pangalan ni Ginang de la Cruz. Ngunit ang mga litratong ito ay nagpapatunay ng isang masakit na katotohanan. Katotohanan na hindi lang sumira sa buhay ni Ginang de la Cruz, kundi nagbigay rin ng kasagutan kung sino ang biological father ng kanyang anak, sila Lisa. Nagulat ang lahat. Ang mga mata ni Berto Ramos at Fred Alcantara ay nanlaki. Hindi nila inakala na ito ang gagawin ni Cardo. Ang biological father po nila Lisa, patuloy ni Cardo, ang kanyang mga mata ay matalim na tumingin kay Fred, ay walang iba kundi si Don Federico Alcantara. Isang malakas na bulungan ang pumuno sa buong bulwagan. Ang mga reporter ay nagkakagulo, ang mga flash ng kamera ay tila mga kidlat. Namutla si Fred. Ipinakita ni Cardo ang mga dokumento mula sa ospital, ang blood test results na nagpapatunay sa genetic link ni Lali kay Fred. Sumunod ay ang pahayag ni Aling Pilar na personal na binasa ni Cardo sa harap ng lahat. Ang kwento ni Aling Pilar ay naglahad ng detalyadong pangyayari ng pananamantala ni Fred kay Selly. At huli, ang mga lumang dokumento ng lupa na nagpapatunay sa illegal na transaksyon ni Fred sa lupa ng pamilya de la Cruz. Hindi lang po ito tungkol sa isang iskandalo, sabi ni Cardo, ang kanyang boses ay puno ng galit at katarungan. Ito po ay tungkol sa panggagahasa. Tungkol sa pang-aabuso sa kapangyarihan. Tungkol sa isang inosenteng batang babae na pinagsamantalahan ng isang taong dapat sana ay nirerespeto ng lahat. At ang lahat ng ito ay ginawa ni Don Federico Alcantara, kasama ang pagmamanipula ni Attorney Roberto Ramos. Sumigaw si Berto Ramos. Hindi totoo yan.
Mga kasinungalingan lahat yan. Ngunit huli na ang lahat. Ang mga ebidensya ay malinaw. Ang mga mamamayan ay nagagalit. Ang mga bulungan ay naging mga sigaw ng pagkadismaya at pagkamuhi. Si Fred Alcantara, na nanginginig sa galit, ay biglang tumayo. Ang kanyang mukha ay namumula. Hindi ito matatapos dito, Cardo. Hindi ko hahayaan na sirain mo ako. Biglang tumakbo si Fred patungo sa exit, ngunit hindi bago niya nakita si Lali, na kasama ni Manang Nena, na pinayagan ni Cardo na dumalo sa press conference para makita ang pagtatanggol niya sa kanyang ina. Walang pag-aalinlangan, sinunggaban ni Fred si Lali, hinila ito papalabas ng bulwagan. Hindi mo ako makukuha, Cardo. Kung gusto mo ang katotohanan, hahayaan ko na mawala ang batang ito, sigaw ni Fred, habang hawak si Lali bilang panangga, ang kanyang mga mata ay puno ng pagkabaliw. Lahat ay nagulat. Ang mga pulis ay agad na kumilos. Nagulantang si Selly. Lali. Anak ko. Si Cardo, sa matinding gulat, ay mabilis na tumakbo, sinusubukan na habulin si Fred. Ang bulwagan ay napuno ng kaguluhan, sigawan at hiyawan. Ang hiyawan at kaguluhan sa bulwagan ay umalinggaw sa mga tainga ni Selly. Ang kanyang puso ay halos lumabas sa kanyang dibdib. Nakita niya kung paano sinunggaban ni Fred si Lali, ang kanyang munting anak na babae, na tila isang panangga. Hindi niya mapigilan ang pag-iyak. Lali. Anak ko, sigaw ni Selly, sinusubukang lumapit. Ngunit hinarangan siya ng mga pulis, na sinusubukan ding abutin si Fred. Nakita niya si Cardo. Ang mukha nito ay puno ng galit, sakit at determinasyon. Walang pag-aalinlangan, agad itong sumugod, sinundan si Fred na pilit na tinatakasan ang mga pulis habang hawak pa rin si Lali. Ang pag-ibig ni Cardo sa kanyang anak, kahit hindi ito kadugo, ay malinaw na kitang-kita sa kanyang mga kilos. Nagmadali si Selly na sundan sila, ang kanyang mga binti ay tila nanginginig. Nakita niya si Fred na patakbong lumalabas ng bulwagan, patungo sa labas ng Municipal Hall, sa gitna ng nagkakagulong tao. Ang mga pulis ay sumusunod sa likod ni Cardo. Huwag kang lalapit, Cardo. Ipupush ko ang batang ito, sigaw ni Fred, ang kanyang boses ay tila baliw. Ngunit si Cardo, sa kabila ng banta, ay hindi sumuko. Mas mabilis siya. Nang makita niya ang pagkakataon, nang bahagyang matakpan ang paningin ni Fred ng isang nagmamadaling sasakyan, agad siyang sumugod. Isang mabilis na galaw. Inagaw ni Cardo si Lali mula sa kamay ni Fred. Nabulaga si Fred. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng matinding galit. Ngunit bago pa siya makagawa ng anumang hakbang, dumating ang mga pulis at agad siyang dinakip. Ang kanyang mga kamay ay ikinadena. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit, nakatitig kay Cardo at Selly. Hindi ito matatapos dito. Babalik ako, sigaw ni Fred, habang pilit siyang hinahatak ng mga pulis. Ngunit ang kanyang boses ay nalunod sa mga hiyawan at palakpakan ng mga tao. Lumapit si Selly kay Cardo at Lali. Agad niyang niyakap ang kanyang anak, mahigpit. Anak ko. Ligtas ka na. Ligtas ka na. Umiyak siya, ngunit ngayon ay luha ng kagalakan at kaluwagan ang bumuhos mula sa kanyang mga mata. Si Lali, kahit natatakot pa rin, ay niyakap din ang kanyang ina. Mama, si Tito Fred Poti. Huwag mo na siyang isipin, anak, sabi ni Selly, habang hinahaplos ang buhok ni Lali. Hindi na siya makakasakit sa atin. Wala na siya. Tumingin si Selly kay Cardo. Ang kanyang mukha ay puno ng pasasalamat at pagmamahal. Kung hindi dahil kay Cardo, hindi niya alam kung ano ang mangyayari. Kung hindi dahil sa kanyang tapang, baka nawala na sa kanya si Lali. Salamat, Mayor Cardo. Maraming salamat, sabi ni Selly, halos pabulong. Ngumiti si Cardo. Walang anuman, Selly. Tungkulin ko iyan. At hindi ko hahayaan na saktan pa kayo ni Fred. Kinabukasan, ang balita tungkol sa pagkakadakip kay Don Federico Alcantara ay lumaganap sa buong bansa. Ang kanyang mga krimen, ang kanyang pagiging ama ni Lali, at ang kanyang mga ilegal na transaksyon sa lupa ay nabunyag na sa lahat. Si Attorney Roberto Ramos ay inaresto din dahil sa pakikipagsabuatan kay Fred at sa pagkakalat ng maling impormasyon. Ang kanyang karera sa politika ay tuluyang nagtapos. Ang pangalan ni Cardo Alcantara ay muling nabalik sa dating ganda. Hindi lang siya itinuring na isang matapang na mayor, kundi isang lalaki na may integridad at puso.
Ang kanyang katatagan sa gitna ng mga pagsubok, at ang kanyang pagtatanggol kay Selly at Lali ay nagbigay inspirasyon sa marami. Mula sa pagiging isang kontrobersyal na figura, naging bayani siya ng San Isidro. Sa loob ng mansyon, dahan-dahang gumaling ang mga sugat. Si Lali ay mas masaya na. Lumalabas siya at naglalaro sa hardin, may tiwala at seguridad. Hindi na siya nagkakaroon ng mga bangungot. Ngunit kailangan pa rin ni Selly at Cardo na kausapin siya. Isang araw, umupo si Selly at Cardo sa tabi ni Lali habang nagpipinta ito sa hardin. Anak, sabi ni Selly, ang kanyang boses ay malambing. May gusto kaming sabihin sa iyo. Tumingin si Lali sa kanila. Ano po yun, Mama? Tungkol po kay Tito Fred, nagsimulang magpaliwanag si Selly, pilit na pinipili ang mga salita. Si Tito Fred po, siya po ang biological father mo. Nagulat si Lali. Talaga po? Kaya po pala lagi ko siyang napapanaginipan. Tumango si Selly. Opo, anak. Pero huwag kang mag-alala. Ang dugo lang niya ang nasa iyo. Ang puso mo, ang kaluluwa mo, ang pagkatao mo ay ikaw. At hindi kanya kayang saktan. Dahil mayroon kang mama at papa na nagmamahal sa iyo. Tumingin siya kay Cardo. Lumapit si Cardo at niyakap si Lali. Anak, si mama mo at ako. Kami ang pamilya mo. Kami ang papa mo. At lagi ka naming mamahalin at poprotektahan. Kahit anong mangyari. Niyakap ni Lali si Cardo at Selly mahigpit. Ang kanyang mga mata ay nanunubig, ngunit ngayon ay luha ng kaligayahan. Salamat po, Mama. Salamat po, Papa Cardo. Ang tawag na Ipapa Cardo ay tila musika sa pandinig ni Cardo. Ang kanyang puso ay puno ng kagalakan. Makalipas ang ilang linggo, nagkaroon ng isang maliit na pribadong seremonya sa hardin ng mansyon. Walang media, walang malaking pagtitipon. Tanging ang mga pinakamalapit sa kanila, si Manang Nena, ang ilang matatapat na tauhan, at syempre, si Lali. Nakatayo si Cardo at Selly sa ilalim ng malaking puno ng mangga, ang sikat ng araw ay sumisinag sa kanilang mga mukha. Hawak-hawak nila ang kamay ng isa't isa. Si Selly ay nakasuot ng isang simpleng puting damit at si Cardo ay isang barong Tagalog. Sa simula, akala ko, imposible ang lahat ng ito, sabi ni Selly, ang kanyang mga mata ay nanunubig. Ang nakaraan ko, ang lahat ng sakit na pinagdaanan ko, akala ko, hindi na ako magmamahal. Akala ko, mag-isa kaming haharap sa lahat ni Lali. Pero dumating ka, Mayor Cardo. At binigyan mo kami ng pag-asa. Binigyan mo kami ng pagmamahal. Tinanggap mo kami ng buo, kasama ang lahat ng aming sugat. Tumingin si Cardo sa kanya, puno ng pagmamahal. Selly, ikaw ang nagturo sa akin ang tunay na kahulugan ng tapang. Ang iyong pag-ibig sa iyong anak ay walang kapantay. At ang iyong kakayahang magpatawad, ang iyong lakas na bumangon mula sa lahat ng sakit, ay nagbigay sa akin ng inspirasyon. Sa piling mo, nalaman ko na ang tunay na kapangyarihan ay hindi sa posisyon o kayamanan, kundi sa pagmamahal, pag-unawa at pagtanggap. Naghalikan sila, isang halik na puno ng pagmamahal, pag-asa at paghilom. Ang araw na iyon ay hindi lang simula ng kanilang buhay bilang mag-asawa. Ito ay simula ng isang bagong kabanata para sa pamilya Alcantara, na puno ng pagmamahal, pagpapakumbaba at paglilingkod sa bayan. Si Lali ay tumakbo papalapit sa kanila, niyakap ang kanyang mama at papa. Ang kanyang mukha ay puno ng ngiti, ang kanyang mga mata ay kumikinang sa kagalakan. Sa mga kalsada ng San Isidro, ang pangalan ng Alcantara ay hindi na sinasabi ng may takot o pagdududa. Sa halip, sinasabi ito ng may paggalang at paghanga. Ang kwento ni Selly, ni Cardo, at ni Lali ay naging inspirasyon, isang patunay na ang pag-asa ay bumubuhay sa puso at nagpapagaling sa sugat ng nakaraan, at ang tunay na pag-ibig ay natatagpuan sa pagtanggap at pagpapatawad ng mga pagkukulang. Ang kanilang pag-ibig ay hindi lang nakasulat sa isang libro, kundi nakaukit na sa puso ng bawat mamamayan ng San Isidro, isang pagpapatunay na ang pag-ibig ay kayang lampasan ang lahat ng hamon at magbigay ng pinakamagandang kinabukasan. At dito nagtatapos ang kwento ni Selly at Cardo, kasama ang kanilang munting sila Lisa. Sa lahat na nakinig at nagbigay ng oras sa aming kwento, mula sa kauna-unahang kabanata hanggang sa huling sandali, buong puso po kaming nagpapasalamat. Isang napakagandang paglalakbay ang isulat ang buhay ni Selly, Cardo at Lali.
Sa bawat salita, sa bawat pangungusap, sinubukan naming ilabas ang damdamin, ang sakit, ang pag-asa, at ang tagumpay. Umaasa po kaming nadama ninyo ang bawat pagsubok na kanilang kinaharap at ang bawat kagalakang kanilang natamo. Ang kwentong ito ay isang paalala na sa gitna ng pinakamadilim na pagsubok, mayroon pa ring liwanag ng pag-asa. Ipinakita nito na ang tunay na pag-ibig ay hindi lang basta pag-ibig sa pagitan ng dalawang tao, kundi pagtanggap sa nakaraan, pagpapatawad, at pagbibigay ng pangalawang pagkakataon. Naway nakapagbigay ito ng inspirasyon na ang pinakamalalim na sugat ay kayang pagalingin ang sinserong pagmamahal, at na ang pamilya ay hindi lang tungkol sa dugo, kundi sa puso at pagmamalasakit. Muli, maraming salamat po sa inyong suporta at pagmamahal sa aming audio drama. Sana po ay tumimo sa inyong puso ang bawat aral at emosyon na nais naming iparating. Masaya po kaming malaman ang inyong mga naramdaman at mga paboritong bahagi ng kwento. Ibahagi po ninyo ang inyong mga saloobin sa comment section. Hanggang sa susunod na kwento. Maraming salamat po. John Ebhad.